Kuya Gavin, sino kamukha? Si Papa, si Mama? Magkakugoy. Si Kuya Gavin. Unggoy. Around town, watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. I'm Dale Publico from Dale Prime Corp. And ngayon nandito tayo sa Shore 2 Residences Tower 3. So ipapakita ko sa inyo yung dinesign namin na unit. So itong unit na to is ano siya before, naka-basic furnishing. And ang ginawa namin, tinanggal namin yung partition dito. So ang ginawa is ano na siya, glass partition na may sliding na. So mas maaliwalas and mas maganda siyang tingnan for Airbnb purpose. So yan, ito yung mga unit, itutur ko kayo. Yan. Ito muna tayo sa kitchen area. Sa kitchen area, nagpalit kami ng smart lock. Ito yung premium type namin. So dito sa cabinet, wala kaming binago dito. Ganun pa rin. Ang dinagdag lang namin is ito. Dito, nalagay lang kami ng backsplash na marble type. So yun. And then, dito, sa bathroom area, binago namin siya totally. So dito, kung makikita ninyo, naglagay kami ng storage cabinet sa upper niya. Yan. And then, dito kasi yung mirror is in-order pa namin. And ganun pa rin, hindi ko pinatanggal yung washing kasi pwede siya pang long stay. Like for example, 30 days. Mostly kasi kapag ka nagpa-Airbnb ka, may mga nagtatanong ng washing machine. So, ang question, saan sila magsasampay? Mostly, nagsasampay sila pagkagabi. Basta pag umaga, tatanggalin siya. Basta mga 6 a.m., tatanggalin na yung sinampay ninyo. Pero mostly ng guests namin, ganun sila kahit papano, naglalabas sila. And dito, naglagay din kami ng glass enclosure. Meron na rin. So ito, mapansin ninyo, ito, iba yung pinalitan din namin to. So, which is para siyang umiba, and then para siyang malawak tignan. Yun ang napansin ko dito. So, ma-recommend ko siya sa mga unit owner na gustong mag-upgrade yung ganitong style. Para ano naman siya, mabago naman yung itsura ng unit. Tayo sa living room. And kung mapapansin ninyo, naglagay kami dito ng partition para sa ref to separate the dining and the kitchen area. So, yun ang ginawa namin. Minimalist lang din siya. And dito, nandito na rin yung TV. Mamaya makikita ninyo. So, maglalagay dito ng TV. And ito, binilhan na rin ni Sophie ng mga upuan. So, ito yung sabi ko sa inyo na pinalitan ko yung partition. Ni-remove, then ginawa siyang sliding. Mas aesthetic siya tignan. And ang napansin ko din sa ibang guests, minsan parang ayaw nila ng parang yung open space. So, yung ganitong partition, isa din siya sa magandang gawin, lalong-lalo na pagka gusto nila open lang. And then, pwede din siyang i-close. Yan. And dito sa area na to,
naglagay ako ng mirror, naglagay kami. So, mas maganda rin na may isang part na may mirror, mas malawak siya tignan. Ito yung mirror, kung makikita ninyo. Then, naglagay kami ng mga pin light. Maganda ang effect kapag may warm light sa unit. Mapapansin nyo yun. And meron akong ginawang DIY. Nakita ko lang sa TikTok kasi budgeted yung owner. Maganda yung unit niya. Pero kailangan talaga is yung may warm light. Iba talaga yung effect ng pagka may ilaw. So, ang ginawa ko, nagbili ako sa TikTok ng mga ordinary. And then, nilagay-lagay ko lang siya. So, ang maganda kasi doon is 2 bedrooms. So, if ever na ganun, marami ang gusto ng, ngayon based sa Airbnb ko, mas marami ang nagbubook ngayon ng 2 bedrooms. Yun ang napansin ko. And then, family. And then long stay. Like for example, nandito yung isang unit, nandito sila para for, training sa MOA call center from Iloilo. Tapos yung isa, mga bakasyonista. So, 3, fully book ngayon ang 2BR namin. Ang meron kami is yung mga 1 bedroom. Pero ang napansin ko talaga, kapag yung unit ninyo is binigyan ninyo ng naka-upgrade siya, mas mabilis siyang nakukuha kaysa sa yung basic lang and then sa marketing talaga doon, mas marami kang, mag-e-effort ka talaga. So, ang ginawa namin ngayon, interior namin lahat ng unit, niretain namin. Tapos yung mga basic or yung mga naka-minimalist type namin na mga unit, pinasublease namin. So, sila ang nag-ooperate. Magaling kasi sila sa online. Talaga sa Facebook, everything, mas madali. Pero kapag ang unit mo is naka-upgrade na, kahit ilagay mo lang siya sa Airbnb, mabilis na siyang makuha. And magkakaroon siya ng booking talaga. So, dito tayo sa bedroom. And question pala, wala pa yung sofa kasi in-order muna ni Suki. So, nag-order muna siya, pati yung bed. Pero pinaiwan ko yung mattress dito. Sabi ko sa owner, dito na lang. Ang bibili na lang is yung bed and yung sofa. Actually, pa siya okay pa. Pero hindi kasi babagay dito kasi more on, gray. So, more on beige na siya, light color. Yan. And naglagay na rin ng painting dito. So, ang prefer ni owner is more on red, orange, tsaka gold. So, may nakitang materials at tsaka frame na magmamatch dito. Si Suki. So, yun ang nilagay namin. Ayan. Buhatin ko na to. And so, para makita nyo. And yung curtain, yan. Naglagay din ng curtain. Yan. So, naka-basic lang. So, and facing siya ng swimming pool. So, sa mga unit owner na gustong magpa-interior, mostly yung budget na ganito is aabutin siya ng 500,000. So, hindi kasama yung mga appliances kasi may appliances na si owner before. So, sa upgrade lang yun yung niya. So, if ever po, sana makapag-ipon kung gusto nyong mag-upgrade ng unit ninyo and then ipa-Airbnb. And then nag-handle din po kami. So, pwede ninyo akong i-Viber sa 0927-434-7488 para mabigay ko sa inyo yung mga proposal ng company namin. So, from turnover, restoration, management, and sa management, Airbnb, long-term, meron kami. So, ngayon, meron kaming mga long-term, hindi tulad dati, massive talaga. Ngayon pa, konti-konti. And then, for, na siya, sublease, condo sharing, which is yun yung na-discuss ko before, na ang ginawa naman is 2 bunk bed. Tapos, sa mga young professional, yun ang nila. Tapos, sharing sila, so 5,000, ipa 5,000 sila. Iba po yung nagmamanage nun. Yun. So ngayon, yun lang yung mga update ko na pwede kong i-share sa inyo. And yung ICE residences namin, kung may mga, kung nakakuha kayo ng ICE residences, before kasi kumuha ako, so i-share ko na lang sa inyo. Hindi ko na siya tinuloy. So ang nangyari is, binack out ko siya. Ang ginawa ko is, cancel and refund. So, sa 1 million na
na hulog ko is, ang nabalik sa amin is, half nun, 500,000. So, hindi ko na kasi siya kakayanin in case na tinuloy dahil di ba nawalan ng pogo. So, at least concentrate na lang muna doon sa pwede. Pero, yun sana yung goal ko kasi doon kami mag-office. Sa ICE Residences kasi, siya, residential and pwede siyang office. Ngayon, yung office namin is naka-register sa Pasig. So, gusto ko sana in the future, ililipat siya dito, ang address. Pero sa ngayon, yun muna. At least, kung sa mga unit owner na gustong meron din ibang option cancel and credit. Like for example, hindi nyo na kaya, pwede kayong mag-downgrade. Pero may mga din yun, mga charges. Pero pwede ko i-discuss sa inyo kung if ever na makausap ko kayo. Just reach out po sa number ko. Yan. And yun lang for today. Thank you and don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you!